Napakasaya talaga mga mare, kahit simpleng buhay lang dito sa probinsya at simpleng ulam ay talagang mabubusog ka. Nga pala, wala pala tayong mga mare dito ng tanim na upo, kaya nung may dumaan ngang nagbebenta ng upo ay bumili nga kami. Sakto naman nga, igigisa nga natin to sa sardinas. Eto nga't mga mare, pagkatapos nga namin gumawa ng isang promotion video, eto't inasikaso na nga rin namin yung pananghalian. Ibinuhos na nga rin namin dito mga mare yung sabon para naman nga mahugasan yung sahig nga natin. Siran na nga rin mga mare ang nag-asikaso. Eto nga yung nakakatuwa kiran mula nga nung magkakilala nga kami. Pag magluluto nga ako mga mare at nandito naman nga siya, ay siya mga mare ang nag-asikaso, nagbabalat. Tapos ako naman nga mga mare nakatoka nga sa pagluluto. Kaya yung pagluluto ko mga mare ay talagang napapabilis nga dahil nga sa kanya. Etong kawali nga na to mga mare, dumating nga to nung nagkasakit nga si Gail. Hindi ko na nga naasikaso at ngayon ko na nga lang din naalala. Maganda kasi tong kawali na to mga mare, mabilis nga ditong magluto dahil manipis nga lang siya at stainless na. Sakto napakahilig na natin magluto-luto dito mga mare. Kailangan ko nga yung saktong laki nga lang ng kawali. Bala ko nga sana mga mare lagyan nga to ng sotanghon, kaya nga lang medyo anong oras na nga rin, kaya sabi ko wag na nga lang. Wala nga rin kami upload mga mare kahapon. Paano ba naman si Gail ay talaga naman putol-putol na ang pagdumi at talagang matigas nga. Hindi na nga namin mga mare alam ang gagawin, kaya nga nagbasa-basa kami ng comment at ang sabi nga nung ilan mas maganda nga daw ang Bear Brand. Kaya ayun mga mare, sinubukan nga namin tulad nga ngayong araw ganun din pa rin nga yung dumi. Pero nung nakadumi naman nga mga mare, naiwan na nga namin siya ditong mag-isa, kaya pinagbigyan na nga namin manood dahil hirap na hirap siya kanina. O siya mga mare, unahan ko na nga yung basher. Ayan, binalawan ko po nga yung sandok nga na yan. Sinabay ko na nga dito sa kawali mga mare. Tingnan yung kawali natin dito, nanginginig-ginig pa. Matagal-tagal na rin pala kami mga mare hindi nga nakakapag-ulam nga ng upo, kaya saktong-sakto nga tong ngayon wala akong pasok. Buti na nga lang din mga mare si Gail, basta nga nakakapanood nga siya o may ginagawa siya, hindi nga siya alagain, iniwan nga lang namin siya sa kubo. Hindi nga mga mare nang ulit nga dito habang nagluluto nga kami. Ang dami na namin nagawa siya, nandun nga lang. Yung TV kasi hindi pa rin kasi mga mare nakakabili sila ng wifi extender ba yun para nga gumana, para umabot nga doon yung wifi, para sa TV na nga lang siya manonood. At eto nga mga mare, dahil nga syempre gulay, masarap nga rin samahan nga yan ng juice na prutas. Sakto nga si kuya nagtitinda rin pala ng melon, kaya bumili na nga rin kami mga mare para nga gawin nga etong panghimagas. Mas gusto sana namin mga mare yung melon na binipitak-pitak ba yun, mas masarap nga yun, pero masarap din naman nga ito. Kaya ba mga mare, mas gusto nyo ba yung paoblong ba na melon o ganitong melon mga mare na pabilo? At ano nga yung mas masarap nga sa inyo at anong tawag dun sa inyong lugar? Eto nga't kinahid-kahid ko na nga rin mga mare at eto na nga ang kinalabasan nga niya. Masarap din kasi to, tapos talagyan mo nga ng yelo at gatas at may konting asukal, ay the best talaga mga mare. O siya mga mare, pagkatapos ko nga dyan magkahit isiran, inilagyan na nga to ng gatas. Pagkatapos naman nga nun mga mare, hinalo ko na nga rin at mamaya na nga lang namin lalagyan nga ng yelo dahil wala pang yelo. Amoy pa nga lang ay talagang masarap na nga to. May singit ko na nga lang ulit mga mare, meron na nga pala tayong stock ng Marie Glo at kada bili nyo ay meron nga kasamang meshnet. Yun nga, first order niya nga ng Marie Glo, legit nga siya at hindi nag-oily ang face ko. At hindi nga daw mga mare mahapdi. Maganda kasi ang sabon natin mga mare sa may mga pimples, oily skin, sa may mga pekas, melasma, nakakatulong siya makapagpalighten. Pero syempre, hiyangan at consistent lang din talaga ang kailangan. O siya mga mare, hindi ko na nga na-videohan nga ito nung niluluto ko, pero eto nga't inaantay ko na nga lang din lumambot. Para kako mga mare, makakain na nga tayo ng pananghalian na sa alas 12 mahigit na nga ito. Nung mga oras nga na to, tinatawag ko na nga si Ran na kumain na nga kami, kaya nga lang pinapadede niyo muna nga si Gail. Dahil bababa nga siya, iiwan niya nga ulit nga dun mga mare. Pagkatapos nun, patutulugin na nga rin namin para sa tanghalian. Wala nga dito mga mare si Kenoli, kung baka isipin niya umalis na naman nga. At ayun nga, lasing na lasing nga daw mga mare kagabi. Ewan ko lang kung anong pinagagawa sa buhay. Sanay na nga kami kay Kenoli mga mare kapag nga nakakainom nga yung taong yun. Siya kasi mga mare madalas talaga magluto kapag nga wala ako dito. Sakto naman nga wala siya, nandito naman nga ako, kaya ako na lang ang nagluto. Pagkatapos pala namin kumain, nagkwentuhan na nga lang din kami mga mare. Pagkatapos nun pinatulog na rin pala namin si Gail. Si tatay nga mag-aani nga mga mare ng mustasa. Paano ba naman ang laki ng mustasa nga natin dito at hindi naman nga talaga madalas magulay. Kaya kapag may humihingi talagang binibigay na nga lang din namin mga mare. Tuwang-tuwa nga ako dyan mga mare kasi tingnan nyo naman, isang puno pa lang, ilang piraso na nga yung dahon. Talagang sariwang sariwa to mga mare, kasama pa kasi ang lupa. Sabi ko nga ibuburo ko to mga
mga mare. Kayo ba nga mga mare nakapagtara na nga ng buro nga ng mustasa? Gaantay na nga lang ako dumating yung lalagyanan ko para ka ako maiburo ko nga to para nga mga mare sa mga prito-prito. Pero hindi ko nga alam mga mare kung masarap nga yun. Sino ba nakasubok na nun? Ang laki na rin pala mga mare nandyan ko at ang likot-likot na nga rin niya. Habang busy kami dito si Gale busy nga rin maglaro. Lord, maraming pong salamat sa lahat ng blessing syempre sa inyo mga mare. Paano pa yun bukas na lang ulit?